Noong 1972, sa panahon ng Apollo 17 mission, isang sinaunang artifact ng Mars na tinatawag na Hypergate ay natuklasan sa buwan. Pinayagan nito ang mga tao na maglakbay at manirahan sa Mars. Ang mga naninirahan sa Mars ay nakatuklas ng isang sinaunang teknolohiya na tinatawag na ALDNO at idiniklara ang kanilang kalayaan mula sa Earth na bumubuo ng Verse Empire. Sa kalaunan, ang Verse Empire ay nagdeklara ng digmaan sa Earth at isang labanan sa buwan ang naging sanhi ng pagsabog ng Hypergate na nagpasabog sa buwan at nagkalat ng mga debris sa paligid ng Earth. Ang mga natitirang hukbo ng Verse ay nahiwalay sa Mars at sumang-ayon sa isang tigil-putukan. Nagtayo sila ng ilang malalaking orbital space stations na tinawag nilang castles sa debris belt sa paligid ng Earth. 15 taon ang lumipas, nakilala natin ang prinsesa ng Verse na si Asilo. Plano niyang magdaos ng isang diplomatic mission sa Earth, sa kabila ng mga alalahanin, mula sa kanyang malapit na kasama na si Slane Troyer. Sa Earth, si Inaho Kaizuka ay nakatira sa lungsod ng Shinawara, Japan kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Yuki. Si Yuki ay isang warrant officer at cataphracts pilot para sa United Forces of Earth, UA, habang si Inaho ay pumapasok sa high school kung saan siya tinuturuan maging cataphracts pilot. Si Yuki, kasama si Lieutenant Marito, isang alcoholic veteran, ay nagbabantay sa mga estudyanteng nagsasanay. Sa orbit ng Earth, nagpaalam si Slane kay Princess Asilom habang siya ay naghahanda bumaba sa Earth. Nag-alala si Slane sa panganib na maaaring kaharapin ng prinsesa at binigyan siya ng isang kwintas na sinasabi niyang isang lumang charm ng Earth na nagtataboy ng masasamang espiritu. Dumating si Count Crotio at ininform ang prinsesa na handa na ang kanyang shuttle. Matapos umalis ng prinsesa, binugbog ni Crotio si Slane gamit ang kanyang tungkod na pinaalalahanan siyang isa siyang Terran at kailangan niyang malaman ang kanyang lugar. Umalis si Crotio at sumunod si Slane. Sa Shinawara, pumunta si Inaho at ang kanyang mga kaibigan upang makita ang motorcade ni Asilom. Inatake ng mga terorista ang motorcade ng Martian delegation gamit ang isang guided missile. Ilang sasakyan ang nasira, pero ang limusin ng prinsesa ay nakaiwas sa unang pag-atake. Lumabas ang prinsesa mula sa sasakyan, ngunit sa ikalawang volley, siya ay namatay. Bilang ganti sa pagkamatay ng prinsesa, naglunsad ng all-out assault ang Verse Orbital Knights sa Earth sa pamamagitan ng pagbaba ng kanilang mga landing castles mula sa orbit ng Earth. Kinumpirma ng UA na 19 sa 37 landing castles ay bumababa, tinatarget ang mga pangunahing lungsod ng Earth. Ipinaliwanag ni Lieutenant Marito na ang hukbo ng Verse ay binubuo ng 37 iba't ibang puwersa militar na pinamumunuan ng 37 magkaibang knights. Nag-crash ang mga landing castles na nagdulot ng malaking pagkasira at kaguluhan sa mga lungsod. Ang mga Martian cataphracts ay lumitaw at tuluyang pinuksa ang mga Terran defenders na ang mga conventional weapons ay walang epekto sa Martian cataphract na may ALDNO technology. Sa Shinawara, habang naghahanda sa paglikas, natagpuan ni Inaho ang dalawang babae at ininform sila tungkol sa pangangailangan na mag-evacuate. Isa sa mga babae ang nagpakalma kay Inaho at tinanong kung bakit kailangan mag-evacuate. Ipinaliwanag ni Inaho ang tungkol sa pagpatay sa prinsesa. Ibinunyag ng babae na nagkasakit si Asilom pagdating sa Earth dahil sa pagbabago ng gravity at ang namatay ay isang body double. Samantala, sinasakay ni Slane si Baron Trilram at ang kanyang cataphract patungong Shinawara sa isang SKY carrier. Habang papunta, binaril sila ng mga Terran fighter jets pero hindi nasaktan. Nagdalawang isip si Slane dahil isa rin siyang Terran, kaya hindi siya makakabaril pabalik. Kinuha ni Baron Trilram ang kontrol at walang awang pinatay ang mga jets. Kinausap ng mga terorista na pumatay sa prinsesa si Baron Trilram at nalaman na sila'y mga loyalista ng Verse. Pero pinatay sila ni Trilram para masigurong hindi malalaman ang katotohanan tungkol sa pagpatay. Ang anak na babae ng isang ahente, si Reyet, ay nakatakas pero hinabol ni Trilram. Ang squad ni Lieutenant Marito ay nakipaglaban kay Trilram pero natalo na may maraming miyembrong napatay. Dumating si Inaho at ang kanyang mga kaibigan sa isang evacuation vehicle at nailigtas si Reyet. Pero hinabol sila ni Trilram upang patahimikin si Reyet. Habang hinahabol, nahulog ang kaibigan ni Inaho mula sa sasakyan. Hinawakan siya ni Inaho pero nadulas ito at namatay matapos masipsip ng shield ng cataphract. Nakatakas sila sa pamamagitan ng pagdaan sa isang tunnel. Sa kanilang paaralan, si Inaho at ang kanyang mga kaibigan ay tumanggap ng utos mula kay Marito na lituhin si Trilram habang naghahanda ito ng plano para lumikas. Hindi kontento sa pagiging distraction lang, gumawa ng plano si Inaho para labanan si Trilram at ang tila impenetrable na makina nito. Natuklasan ni Inaho na hindi nakikita ni Trilram sa loob ng kanyang cataphract, kundi gumagamit siya ng mga kamera. Ang hindi kilalang babae at si Reyet, na parehong may nararamdamang personal na Samantala,
Sinagip ni Marito at ng kanyang crew ang mga sibilyan mula sa grupo ni Inaho habang si Inaho at ang kanyang mga kaibigan ay nakipaglaban kay Trilram. Ginamit ni Inaho ang mga smoke bomb at pinilit si Trilram sa isang tulay sa ibabaw ng tubig. Nang mahuli ni Trilram ang decoy truck, ipinakita ng hindi kilalang babae ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Princess Asilo. Nabigla si Trilram, nagbigay ng sapat na oras kay Inko para sirain ang tulay at ihulog siya sa tubig. Habang nasa tubig, lumabas ang mahina na bahagi ng cataphracts ni Trilram. Sumugod si Inaho at pinutol ang makina. Pinasok ang makina at binaril ito. Natalo si Trilram at nagdiwang at nagtipon muli si Inaho at ang kanyang mga kasama. Nakaligtas si Trilram at naghanda ng pagtakas kasama si Slane. Inihayag niya na ang pagpatay sa prinsesa ay isang plano ng mga Martian at dapat niyang tanggalin agad si Asilo. Sa galit at pagkabigla, kinuha ni Slane ang baril ni Trilram at pinatay siya. Binomba ng mga Martian ang Shinawara habang umalis si Slane. Nagkita si Inaho at ang kanyang mga kaibigan sa UA Forces na pinamumunuan ni Captain Magbarege habang naghahanda silang lumikas sa pamamagitan ng dagat sa carrier ni Magbarege. Nagpasya si Asilom na ihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Inaho at humingi ng tulong upang makontak ang kanyang lolo, ang emperador ng Verse, para pigilan ang digmaan. Malapit nang salakayin ang kanilang carrier ng isa pang Martian knight na si Vlad na may cataphract na may plasma sword. Madali niyang pinutol ang isang squad ng UA cataphract. Lumaban si Inaho at ang kanyang mga kaibigan kay Vlad. Inutusan ni Inaho si Vlad na mag-atake habang si Cam at Inko ay binagsak ang malaking shipping container sa ulo ng cataphract ni Vlad. Nagdesisyon si Vlad na umatras habang dumarating ang mga reinforcement sa carrier. Nag-flashback sa 5 taon na ang nakalilipas nang bumagsak ang rocket sa isang kastilyo sa Mars. Lumitaw si Slane sa isang spacesuit at tinanggal ang kanyang helmet. Si Princess Asilong ay lumapit sa walang malay na si Slane at sinubukan siyang i-resuscitate. Nabuhay si Slane at nakita ang magandang prinsesa. Sa kasalukuyan sa Mars, nalaman ng emperador ang pagpatay sa kanyang apo, ngunit tinawag para sa tigil putukan habang inaalam niya ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Nagpahinga si Inaho at ang kanyang mga kasama sa carrier habang iniisip ni Asilom kung dapat niyang ihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa lahat. Hindi sang-ayon si Reyet, sinasabing ang paghayag ng kanyang pagkakakilanlan ay maglalagay sa kanila sa panganib mula sa mga Martian Knights. Bumalik si Vlad sa kanyang inayos na cataphract na may isa pang plasma sword na naghahanap ng rematch laban sa orange cataphract na ginamit ni Inaho sa naunang laban. Tinanggap ni Inaho ang hamon. Inutusan ni Inaho si Vlad na umatake. Hinawakan niya si Vlad at nag-rig ng sarili niyang cataphract para hilahin si Vlad sa dagat. Si Inaho ay nag-eject sa tamang oras at nahulog si Vlad sa dagat. Ang matinding init mula sa mga makina ng cataphract at plasma mula sa espada ay nagdulot ng steam explosion na pumatay kay Vlad. Samantala, sinubukan ni Slane na ipaalam sa emperador na buhay pa si Asilom at may mga orbital knights na nagbabalak magdigma. Pagkaalis niya sa silid, lumitaw si Count sa Asbaum, ang utak sa pagpatay. Sinabi niya na si Slane ay tumutulong sa mga Terrans at nagbibigay ng maling impormasyon. Pinaniwalaan ng emperador si Count sa Asbaum at agad na nagdeklara ng digmaan. Natutunan ni Count Crotio na ginamit ni Slane ang audience chamber para kausapin ang emperador at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin siya. Sinupil ni Slane ang isang sundalo sa elevator at tinanong kung nasaan ang orange cataphract. Nalungkot si Asilom sa formal na deklarasyon ng digmaan ng kanyang lolo. Siniguro niya sa crew na ang prinsesa ay walang nais na digmaan at nais na maging tulay ng pagkakaibigan sa pagitan ng Earth at Verse. Sinabi ni Lieutenant Marito na ang mga orbital knights ay laging nangangarap ng isang makatarungang dahilan na magbibigay daan sa kanila na makakabawi at sakupin ang Earth. Lahat ng may kakayahang lalaki at babae sa barko ay agad na kinontrata sa serbisyo ng UA. Naiinis si Cam na siya ay pinili bilang mekaniko. Inanunsyo ni Captain Magbarege na sila ay magre-resupply at mag-ayos sa Tanegashima, base na tila nagpapanervous kay Lieutenant Marito. Habang papunta ang barko sa Tanegashima, nai-review ni Lieutenant Marito ang kanyang Tanegashima, report na isinulat niya 15 taon na ang nakakaraan, na naglalahad ng labanan sa pagitan ng puwersang Terran at isang Martian cataphract sa Tanegashima bago pa sumabog ang buwan. Pinili ng mga matataas na opisyal ng UA na itago ang ulat kaysa aminin ang teknolohikal na kalamangan ng Mars kumpara sa Earth. Sa deck ng barko, tinanong ni Inaho si Asilom kung ano ang Aldno. Ipinaliwanag niya na ito ay isang teknolohiya ng super sibilisasyon na natuklasan sa sinaunang mga guho sa Mars. Ang kanyang lolo, ang emperador, ang unang tao na nakipag-ugnayan at ginising ang Aldno. Ito ang dahilan kung bakit kinilala siya bilang tagapagmana ng Aldno, at ang activation factor ay nasunog sa kanyang genes.
Pagkatapos, ibinigay niya ang kapangyarihang ito sa mga orbital knights na ginamit ito upang lumikha ng kanilang mga malalakas na kastilyo at katafra. Ngayon, ang mga naninirahan sa tigang na lupa ng Mars ay nakatuon sa Earth, isang lupa na pinagpala ng saganang tubig at hangin. Nakaluhod si Lieutenant Marito sa deck na may hawak na bote ng whiskey. Iniisip ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si John na namatay sa Tanegashima, 15 taon na ang nakararaan. Lumapit si Captain Magbarage at ipinahayag na siya ay kapatid ni John at sinisisi si Marito sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ang barko ay inatake ng isa pang First Knight na si Femian, na may mga lumilipad na braso na halos hindi masisira. Si Inaho at ang kanyang mga kasama ay lumabas at sinubukang ipagtanggol ang barko. Pinagmamasdan ni Femiani mula sa itaas at pinapadalhan ng 6 na braso ang mga ito. Ang mga Terran Cataphracts ay nahirapang barilin ang mga braso, at ang isa sa kanila ay nahuli at naduro. Sinubukan ni Marito na lumabas at lumaban pero siya ay nagkapis. Habang naglalabas ng panghuling hampas si Femiani sa barko, nagawa ni Inaho na gamitin ang high-powered rifle rounds para patumbahin ang mga braso para maiwasan ang pinsala sa barko. Patuloy na nagpapadala ng mga braso si Femiani sa barko, pero nagawa ni Inaho na maprotektahan ang barko. Pinababagsak ang bawat isa sa kanila, pero naubusan na siya ng bala at hindi na niya kayang barilin ang huling braso. Nang malapit ng tamaan ang braso, ito ay pinabagsak mula sa itaas nang lumitaw si Slane sa isang SKY carrier. Paki-subscribe at pindutin ang notification button para mapanood ang susunod na episode kapag handa na ito. Salamat at kita-kits sa susunod.